Magandang araw mga ka-idoks at welcome pong muli sa ating channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga talakayan araw-araw. At sa may mga gustong bilhin na kahit na anong produkto with big discount, free shipping, place order ready na voucher, puntahan nyo lang ang home ng channel at hanapin ang store. Malaking tulong na po yan sa akin at sa inyo din. Kaya tara na! This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Isang mahalagang balita mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BRMM. Ayon sa Commission on Election, tuloy-tuloy ang unang parliamentary election sa BRMM sa darating na Oktubre 13, 2025. Mismong COMELEC ang nagsabi, hindi dapat mabigo ang halalan. Handa na raw ang Bangsamoro government at ang mga ahensya para tiyakin na ligtas at maayos ang halalan. Ngunit, may kaunting pagbabago. Kamakailan, naglabas ang Korte Suprema ng Temporary Restraining Order laban sa Bangsamoro Parliamentary Redistricting Act of 2025. Ibig sabihin, ang 7 bagong distrito na nakalaan sana para sa Sulo ay hindi muna maisama sa halalan. Dahil dito, mula sa orihinal na 80 parliamentary seats, magiging 73 lamang ang paglalabanan sa darating na eleksyon. Kahit may legal na usapin, malinaw na mensahe ng pamahalaan at ng COMELEC, tuloy ang eleksyon at tuloy ang demokrasya sa Bangsamoro. Samantala, maraming kababayan din natin ang nagtatanong, paano naman ang Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE 2025? Sa ngayon, wala pang desisyon ang Korte Suprema kung itutuloy ba o ipagpaliban muli ang BSKE. Ngunit umaasa ang marami tulad ng BRMM elections ay maitutulak din ito dahil sa ang barangay at SK ang pinakaunang hakbang ng mamamayan sa pakikilahok sa pamahalaan. Kung tuloy ang BSKE 2025, ito ay magsisilbing sinyalis na pinahahalagan ang tinig ng mga ordinaryong mamamayan mula barangay, SK hanggang Bangsamoro Parliament. Kaya't mga kababayan, manatiling mulat at handa. Dahil sa bawat boto ay may kapangyarihang humuhubog ng mas mapayapa at mas maunlad na kinabukasan. Narito ang simpleng pag-analisa ko tungkol dito. Ang konteksto ng TRO sa BRMM. Itong halos isang buwan bago ang halalan, naglabas ng Temporary Restraining Order, TRO, ang Korte Suprema laban sa Bangsamoro Parliamentary Redistricting Act of 2025. Layunin ng TRO na pigilan muna ang pagpapatupad ng bagong distrito sa Sulo habang niresolba ang legal na usapin. Mahalaga rito, hindi nito pinapahinto ang kabuoang halalan kundi binabawasan lamang ang bilang ng posisyon mula 80 seats pababa sa 70 seats. Mensahe ng Korte Suprema, pwedeng ituloy ang halalan basta't hindi maapektuhan ang pangunahing proseso ng demokrasya, kahit na may mga isyong legal na nakabinbin. Ano ang ipinapahiwatig nito? Ang desisyong ito ay nagpapakita na ang Supreme Court at ang COMELEC ay parihong nakahanda na ibalansi ang legalidad at ang karapatan ng taong bayan na bumoto. Hindi kailangang ipagpaliban ang buong halalan kung may remedyong maaaring gawin. Ang prinsipyo, better to proceed with elections with adjustment kaysa mawalan ng halalan at pahinain ang tiwala ng tao sa proseso. Ang pag-asa para sa BSKE 2025. Kung gagamitin ang parehong prinsipyo, maaring hindi ipagpaliban ang barangay at SK elections kahit may mga kaso o petisyon laban dito. Ang TRO sa BRMM ay nagpapakita ng modelo. Ang halalan ay maaari pa ring matuloy sa kabila ng legal challenges, basta't may paraan na hindi malabag ang karapatan ng botante. Ang BSK ay mas sensitibo pa
dahil ito ang pundasyon ng lokal na pamamahala at kabataan na siyang susunod na leader. Kung ang Supreme Court ay nagpasya na huwag ihinto ang BRMM election, may dahilan din para asahan ng publiko na hindi rin basta-basta ipagpaliban ang BSKE. Maliban na lang kung may matinding constitutional o logical na hadlang. Pinakamalaking pag-asa ng mamamayan. Ang TRO sa BRMM ay maaring ituring na President of Hope. Nagpapakita ito na mas pinahalagan ngayon ang continuity of democratic processes kaysa paulit-ulit na postponement. Kaya ang panawagan para sa BSKE 2025, kung may issue man, dapat solusyonan ng hindi sinasakripisyo ang mismong halalan, mga ka-EDOX. Ang TRO sa BARM ay hindi naging dahilan para kansilahin ang eleksyon, kundi naging paraan upang i-adjust at ituloy ito. Ang parihong lohika ay maaaring maging pag-asa ng mamamayan na ang BSKE 2025 ay matutuloy, sapagkat ipinapakita ng Korte Suprema na mas mahalaga ang pagpapatuloy ng demokratikong proseso kaysa pagkaantala nito. Kaya ngayon mga ka-EDOX, ang naging karanasan ng BRMM elections ay malinaw na paalaala na kahit may legal na hadlang, hindi dapat tumigil ang daloy ng demokrasya. Ang TRO ng Korte Suprema ay hindi hadlang kundi gabay. Isang paalaala na maaring ituloy ang halalan basta't may balansi ng batas at kapakanan ng mamamayan. Kaya't may pag-asa pa rin na ang BSKE 2025 ay hindi na muling ipagpaliban dahil ang pinakamahalagang prinsipyo ay mananatiling bukas ang tinig ng bawat Filipino mula barangay hanggang Bangsamoro Parliament. Dahil sa huli, ang tunay na lakas ng ating bayan ay nasa kapangyarihan ng taong bayan na makibahagi at bumuto. Sa tingin ninyo, kung nagawa ng Korte Suprema na ituloy ang BRMM election kahit may TRO, dapat ba na matuloy din ang BSKE 2025? Ipahayag ang inyong saloobin sa comments at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share nito sa iyong mga kaibigan. At ito ang EDOX DC na nagsasabing sa bawat panahon at pagkakataon sa katotohanan dapat nakatuon. Hanggang sa muli, paalam.